Good morning to everyone. Happy Lord's Day to all. And let us praise the Lord for this beautiful day. And once again, we could study His Word. And as we start, let us come to God in prayer. How great you are, Sovereign Lord. You are faithful and just. It is of your mercy that we are not consumed because your compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Lord, we ask you once again, Lord, to prepare our hearts as we're about to listen to your word. I pray, grant us wisdom. And by your grace, Lord, through your word, we will be transformed and we will become the kind of people you want us to be. So, Lord, we entrust this time into your hands. In Jesus' name, amen. Okay, so the title of our message this morning is Flawless. Okay, our text is found in 2 Samuel 22:31. It says, "As for God, His way is perfect. The Lord's word is flawless. He shields all who take refuge in Him." So ano bang ibig sabihin ng flawless? So ang meaning nito is without any blemishes or imperfections, no? Perfect. So of course, sa totoo lang ang tao, we want a perfect life. We want a perfect family, perfect children, perfect job. Pero actually, ang totoo, wala talagang perfect dito sa mundong ito. Sabi nga sa Romans 3:10, there is no one righteous, not even one. So, okay, lahat tayo may mga imperfections. So, isa lang naman ang naging perfect and it's no other than the Lord Jesus Christ. So, ngayon, pag-aaralan natin, kung meron mang flawless or perfect here on earth, walang iba kundi ang salita ng Diyos. It is the Word of God. Kaya nga sabi dun sa text natin in 2 Samuel 22:31, "As for God, His way is perfect." Ang ways ng Lord perfect. "The Lord's word is flawless. He shields all who take refuge in Him." So the Bible was written more than many years ago. Over a period of 2,000 years, it was written by more than 40 authors. Okay? So ginamit ng Lord itong 40 authors na ito. And these Bible writers wrote as they were inspired by the Holy Spirit. Sa Timothy 3:16-17, "All scripture is God-breathed, and it is useful for teaching, rebuking, correcting, training for righteousness, of God may be thoroughly equipped for every good work." So yun ang purpose ng Bible. And ang iba, meron talaga iba hindi naniniwala sa Bible, no? Lalo yung mga atheist, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Ang sinasabi nila, bakit ako maniniwala sa Bible na tao lamang ang gumawa nito? Yes, ginamit ng Panginoon itong mga more than 40 authors na ito para isulat ang Biblia because God is Spirit. So, ang Diyos ay gumamit ng mga tao para isulat ang kanyang masalita. Very clear, sabi, this is inspired by the Holy Spirit. Sa mga taong nagtatanong about that, sinasabi, tao lang gumawa niyan, bakit ako maniniwala dyan? Ang sagot natin dyan is in 2 Peter 1:20-21, it says, "Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation. For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit." Okay, so si Moses, he was the first person to write portions of Scripture, while si John naman, the disciple of Jesus, was the last. So other famous people who wrote the Bible include sila Daniel, Peter, Paul, Jonah, Isaiah, Solomon, and even David. Okay, so maraming portions na maraming ginamit ng Lord ng mga tao para masulat ang Bible. Since ang Bible it is composed of 66 books. Alam natin yun, ang Old Testament 39 and the New Testament 27. So it is composed of 1,189 chapters and it is made up of 31,173 verses. Okay, sa totoo lang, talagang ang Bible, it is a powerful book na sabi nga doon sa Daily Bread na nabasa ko minsan, many books can inform us, but only the Bible can transform us. So maraming mga books dyan na makita natin na nagbibigay ng information for us, mga balita o whatever, no? Mga historical books, kahit anong klaseng books, yung mga books na ginagamit natin sa school, those books can give us information only.
but it doesn't have the power to change our lives. Kaya nga, pag nagtatanong, paano masasabi na ang Biblia ay talagang salita ng Diyos at hindi sa tao lamang? The best answer din talaga yan is that it has the power to change, transform people's lives. At ako mismo maka-attest dyan kasi ganyan din ako noon. I don't read the Bible regularly while I was still in high school. Talagang nag-church lang ako every Sunday, but wala akong Bible reading habit, no? So, napansin ko, napakabagal ng aking spiritual growth. And totoo yung sinabi ng Lord, no? As for God, His way is perfect. Perfect ang ways ng Lord. Tayo, mga imperfect tayo. So, of course, our ways are imperfect. Madalas nga, talagang natutukso tayo. But then, may promise ang Lord, since the Word of God is flawless, God's Word is perfect, sabi, He shields all who take refuge in Him. So, lahat ng mga taong nagtitiwala sa salita ng Diyos ay may shield. No? You are guarded sa mga wiles ng enemy, sa deception ng enemy. Madalas kasi, itong damdamin natin, ito ang ginagamit ng kaaway, no? Para may mga flaming arrows si Satan. Every day of our lives, tinitira tayo ng kaaway ng confusion, ng disappointments, discouragement. Meron ako na-sharean, I think last week ba yon, na nag-work siya sa cruise and then na-confuse siya. So magulong isip niya, nagda-doubt siya sa Diyos dahil sa mga pinagdadaanan niya sa kanyang buhay. So heartbroken ang taong ito. So napansin ko, sabi ko sa'yo, it could be you are not reading God's Word every day. Umami naman siya, yes, naniwala siya sa Diyos, pero hindi siya nagbabasa ng Biblia araw-araw. So mapansin nyo, ang taong hindi palabasa ng Bible, yung puso niya, pag tinira yan ng kaaway, no? Pag tinira ng kaaway ng discouragement, disappointments, or worries, mga anger, pride, wala kang shield. Kasi ang Word of God talaga, ang isa sa function nito, it shields us. Ito nagpo-protect ng ating puso. 'Di ba? Sabi nga that the heart is deceitful in Jeremiah, the heart is deceitful above all things. Jeremiah 79, the heart is deceitful above all things, it is desperately wicked. Who can know it? So, madalas ang tao kaya nahuhulog sa tukso, no? Madali tayong ma-discourage, ma-down tayo, and then nalilihis tayo ng landas. It's all because ang puso natin hindi gwardyado. At ang Word of God, which is perfect, siya ang mag-shield dyan. Siya ang mag-guardia dyan. Kaya pag may mga flaming arrows si Satan, no? Titirahin ka ni Satan ng mga unclean spirits, no? Mga iba't ibang klaseng damdamin na makaka-down, no? Makaka-decline ng faith mo. Kapag ang puso mo, kaya nga sabi sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. So pagyamanin natin ang ating puso ng salita ng Diyos. So ang tao talaga, kapag mayaman na mayaman ang puso mo, no, ng salita ng Diyos, it is your shield. Kaya kahit anong klaseng problema ang darating sa buhay mo, merong guard. So, makaramdam ka man minsan ng pain, ng worries, discouragement, pero it will just, masaktan ka pansamantala, pero magbabounce siya. Kasi ganun ka-powerful ang Word of God. So, ngayon, kaya ako nagpapatuloy sa pag-share kasi ang pinopromote ko talaga, it's not religion, because religion cannot save us. Ang pinopromote ko lagi sa mga tao, it's the Word of God. No? So, kung iba dyan, magaling mag-sales talk, no, na kanilang mga products. So, mayroon akong iba tagang kakilala ng galing-galing taga mag-sales talk. Ang bilis nilang makaakay ng mga tao, no, to join their mga networking business nila, ganun. Pero ako ang pinopromote ko every time I talk to people, it's the Bible. Kasi it really worked in my life. It is really perfect. Totoo yan, no? So, sabi nga nila na may kulang ba ang salita? Actually, sabi nga baka daw may kulang sa salita ng Diyos. Although sa mga versions, I tell you, may iba't ibang versions ang Bible. Pero anyway, hindi dapat maging issue yan para mag-debate ang mga Kristiyano kung anong version ang dapat. Pero sa totoo, sa malalim na pag-aaral, kung sa Bible school ka o meron ka malalim na pag-aaral, I suggest King James Version. But in your daily life, sa daily devotion mo, o yung mag-share ka ng tao, maganda rin talaga, maghanap ka ng version na madali mo maintindihan, and then madali mong ma-memorize, at madali mo ring mapaintindi sa mga taong kausap mo. So, meron ako isang version na favorite ko siya, no? Yung version na yon,
5 times ko na yon siyang, or more than 5 times ko na siyang nabasa ng paulit-ulit. So I also read other versions, may RSV and in ASV. So NASB, so iba't ibang versions in the Bible, NLT, King James, yung sa Gideons, iba-iba. But then, na-observe ko yon, totoo yan, meron mang konting, kasi nga, sinisimplify nila eh. So, kung meron mang konting nawala, hindi naman siya sabihin mong big deal para pag-awayan ng mga Kristiyano at magdebate sila kung anong version ang dapat at hindi. Okay? Kasi personally, sa experience ko, hindi naman naka-apekto sa aking spiritual growth yung pagbabasa ko ng iba't ibang versions. At doon sa mga versions na nabasa ko, talagang nakatulong pa nga sa akin yun, no? Although may nakita talaga ako merong sa isang version here, merong mga phrases or words na hindi mo na makita sa isang version. But anyway, hindi naman dapat yun pagdebatihan kasi nakakalungkot. Maraming ibang mga Kristiyano nagdi-debate about that na sabihin, ay, itong version lang itong dapat, other versions, they are corrupt, dapat yan. May mga ibang akong kakilala, pinasunog pa nila yung ibang versions ng Bible kasi nga daw, may mga kulang-kulang, okay? Pero ako, hindi ako naniniwala sa ganun kasi I believe, no, ang importante, nandoon yung word ng Panginoon. Kasi ako, I believe, meron nga ako narinig na testimonies, isang verse lang ng Bible ang nabasa niya, and then naliwanagan siya, and that person got saved. No, ganun ka-powerful ang salita ng Diyos. Kaya ako, lagi kong gina-encourage lahat ng mga kakilala ko, mga listeners, keep on exposing yourself to God's Word so that we will be blameless and perfect until the day of Christ. I believe sa totoo na habang nandito pa tayo sa lupa, hindi pa talaga tayo talaga 100% perfect kasi talaga sa heaven na yun eh. Pero ang kagandahan nito while we are here on earth, although that is the will of God, nasabi ng Panginoon, be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. Yun ang sabi sa Matthew 5:48. No, gusto ng Lord, that is the will of God, that we will be perfect and blameless. Pero yung nga ang totoo, dito sa earth, the only perfect thing here, no, walang flaws, is the Word of God. Lahat tayo taga may imperfections. Pero ang kagandahan nito, if we have the Word of God dwelling in our hearts, kahit makamit ka ng mga imperfect people, even yourself, you are not perfect. May mga imperfections tayo, matagal ka ng Kristiyano, pero may lumalabas minsan pa rin yung ating mga old nature. Pero ang kagandahan nito, if we have the perfect, no, the flawless Word of God in our hearts, darating yung mga iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay mo talaga. Pero yun nga, ang salita ng Diyos ay kompletos, ricados siya. Nandyan lahat, all issues of life, of our lives, nandyan dyan sa Biblia. Kaya nga, ini-encourage ko everyone to please read the Bible regularly. And that is the will of the Lord, no? Na tayo ay magbasa nito araw-araw. Hindi lang minsan, hindi optional ang pagbabasa ng Biblia, but it is a must for us Christians to read the Bible. So alam niyo ang Biblia talaga, it is a powerful book. Kapag once you read it, not just reading, merely reading ha, kasi may iba nagbabasa lang para sabihin lang na obliga, o para lang sabihin, nabasa nila ang Bible, pero head knowledge lamang. So I have seen people na ang pagbabasa ng Bible is head knowledge lamang, kaya pagdating ng pagsubok, talagang bumibigay pa rin. So, ang totoo talaga, ang reason why we read God's Word, of course, we want to know Jesus more, we want to fall in love with Him, at gusto natin ma-develop yung ating intimacy with Him. And Lord willing, next week, i-share ko naman sa inyong what are the benefits we can reap from the Word of God. So ngayon, ang introduction pa lang ito, i-share ko sa inyo, and I am encouraging you all to read the Bible regularly. So paano ba mag-start reading the Bible? Ako personally, ang ginawa ko noon, dahil tamad ako magbasa ng Bible, I started reading the Bible 1993, month of May yun. I attended a summer family camp no, in General Santos. So yung church ko doon, yun ang nag-encourage sa akin na magbasa. So I started reading the Bible 2 to 3 chapters per day. I started with Proverbs. Kasi ang Proverbs talaga, mga practical applications, it is written by Solomon. Okay? So ang Proverbs talagang, ang ganda-ganda taga. Actually, isa sa favorite book ko sa Old Testament is Proverbs. So, it has 31 chapters. So, what I did, 3 chapters per day. Nung natapos ko ang Proverbs, nag-proceed na ako sa New Testament. Yung nag-start ako Matthew, yan, pasunod yun. 3 chapters per day. And please, don't do Bible cutting. Huwag mo yung gawing ganyan-ganyan lang, yung
tansya-tansya lang. Ano kayang word ni Lord sa akin ngayon? Ganyan. So, you might be deceived. So, hindi advisable ang Bible cutting. Kunwari, kung nag-start ka sa isang book, you finish the whole book. Ang iba naman, nag-start sa New Testament, Matthew. So, you finish the whole 28 chapters of Matthew. And then, pasunod na Matthew, Mark, Luke, John, pasunod. Meron namang ibang mga preachers, mga Christians, ang advice nila mag-start with John. Bakit John? Kasi sa John, it's all about nakasentro sa life ni Jesus, yung salvation nandoon. So, after mo mag-read ng book of John, proceed sa 1 John. Kasi ang 1 John naman, nandoon naman yung assurance ng ating salvation, paano tayo mamumuhay na may kabanalan, gano'n. Then, you can go na to the rest of the books of the New Testament. So, actually, ang totoo niyan, ang better man talaga, New Testament muna. Okay? Bago ka mag-Old Testament. So, ang iba, gina-advisean ko, sige, Matthew. Pasunod, Matthew, Mark, Luke, hanggang down to Revelation. Then, pag natapos mo na yung 27 books ng New Testament, saka ka mag-Old Testament. Yun nga lang nagkataon sa akin, dahil tamad nga ako magbasa ng Biblia nung high school days, nag-start ako sa Proverbs. So, para lang ganahan ako magbasa. Kasi nung unang panahon talaga, sa totoo lang, talagang lax Christian ako while I was still in high school. And nakita ko nga, mabagal talaga ang growth ng isang Kristiyano pag hindi nagbabasa ng Bible. Ang tanong, kasalanan ba kapag hindi ka nagbabasa ng Bible every day? Ang sagot ko dyan is yes. James 4:17, it says, anyone then who knows the good he ought to do, but doesn't do it, sins. So, ang taong alam niyang mabuting gawin, ngunit hindi niya ginagawa, ito ay kasalanan. So, ang pagbabasa ng Biblia, mabuti, di ba? Saka utos ng Lord yan, 1 Timothy 14, until I come. Chapter 4, verse 13 ng 1 Timothy, until I come, devote yourselves to the public reading of scriptures, to preaching, and to teaching. So, very clear, until I come. Ang isa sa preparasyon natin sa pagbalik ni Kristo ay ang public reading of scriptures. You read the Bible personally, i-devote mo ang time mo sa pagbabasa nito, you read it, meditate on it, and then you apply it in your daily life. And then, next is, isi-share mo yan to other people. Kaya ka nagbabasa kasi para nga ma-apply mo sa buhay mo, mamumuhay ka may kabanalan. And then, kaya mo na i-share yan, hindi lang para sa iyo, kundi gagamitin ka ng Lord. Sabi sa Psalm 71:15, my mouth will tell of your righteousness, of your salvation all day long, though I know not its measure. So, ang ating mouth will tell of God's righteousness. At saan natin makikita yung righteousness ni God? Yung kabutihan ng Diyos, lahat yan nasa salita, sa Bible, no? So, we have to read God's Word regularly, every day. So, yung mga tao na nagpipray lang every day, nag-church sila every Sunday, but they are not reading the Bible consistently, I tell you this, hindi ka mabubuhay victoriously in this world. Madalas yung mga taong ganyan na tamad magbasa ng Bible, they are living a defeated life. Madalas yan, madaling ma-discourage, madaling ma-disappoint, madaling matisod, no? Kasi ang tinitignan nila yung mga kapintasan, mga imperfections ng tao. Pero pag once you are a regular or consistent reader of the Bible, of the Word of God, makikita mo of course makikita natin yung imperfections ng tao, pero masasapawan ito ng perfection ng Word of God, ng salita ng Diyos. So nandun ang hope mo na, Lord, natitisod ako sa taong ito, but then I look at to your perfection, Lord Jesus, na by your grace, pinagpipray ko ang taong ito, na taong ito ay magbabago sa biyaya nyo. No? So ang hope natin is in the Word of God. Diba? Sabi nga, Lord, you can ask anything in my name and I will do it. Okay, yan ang promise ng Panginoon. So, i-ask mo kay Lord, andito ang aking pag-asa na ang taong ito, na kung saan natitisod ako sa Kanya, babaguhin mo ang puso niya. O kung sarili mo, you are struggling within you, meron kang kahinaan, alam mong mali, pero still, ginagawa mo pa rin. So, yung very strong, no, yung meron ka pang mga desires sa flesh, may mga worldly desires ka pa. Kaya yun ang nagdadrag sa iyo pababa. Yung faith mo nagde-decline because of that old nature, minsan umaatake sa iyo. Alam mo, pag punong-puno ang puso mo na ng salita ng Diyos, nandoon yung courage mo para harapin yon. That you will not
live in condemnation. So sasagutin mo ngayon ang devil, no? Kasi ang kaaway, pag nagkakasala ang isang Kristiyano, agad tayong sasabihan ng kaaway na, oh, anong klaseng Kristiyano ka? Pasimba-simba ka, leader ka sa isang simbahan, tapos nagawa mo yan. So, nandoon yung spirit of condemnation. Pero sasagutin natin yun ng Romans 8:1, which says, there is therefore now no condemnation to those who live in union with Christ Jesus. So, meron tayong pang depensa, no? May pang-depensa, may pang-offense tayo. So, ang Word of God, marami siyang function sa buhay natin. Sabi nga, He shields all who take refuge. So, ang heart natin, no? Yun ang mag-shield, no? Sa mga flaming arrows ni Satan sa iyo para bumagsak ang faith mo. Pero pag may Word of God ka, hindi ka tuluyang babagsak, no? The Lord will uphold you with His righteous right hand. And then, that is also a sword, di ba? It's the sword of the Spirit. Sabi nga, di ba sa Hebrews 4:12, for the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirits, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So, ang word of God, very powerful. Chine-check dito ang puso at isipan natin. Kaya nga, every time we do something, ang Word of God ang magko-correct sa'yo, magre-rebuke sa'yo. Sasabihin niya, anak, mali yung iniisip mo. Anak, mali yung nararamdaman mo. Okay? So yun, ganun ka-powerful ang Word of God. Kaya, hindi ka tuluyang babagsak, hindi ka tutuluyan na mag-backslide. Kasi nga, ang Word of God, yun ang iyong shield. He shields all who take refuge in Him. At alam nyo, ang taong nagbabasa lagi ng salita ng Diyos, nagpapatunay lamang, nagpapakita lamang ito na siya ay meron siyang tiwala sa Diyos. Ang tiwala niya hindi sa kanyang sarili, kundi sa salita ng Diyos. So, ang kanyang pinaka weapon, no, ay ang salita ng Diyos para ma-overcome niya ang kanyang kahinaan, ma-overcome niya yung mga trials and temptations na kanyang pinagdadaanan. Pero ang tao na binabaliwala niya lang salita ng Diyos, ibig sabihin lamang, ang tiwala mo ay nasa sarili mo. Pero once you read God's Word every day, it means that your total dependence is on the Lord. Kasi ang Word of God, ang Bible, yan ang love letter niya. Perfect niya eh. Kaya saan ka mag-depend? Sa sarili mo? We are imperfect, kaya bumabagsak tayo. Lahat ng ways natin, they are not perfect. Pumapalpak nga tayo madalas. Kasi nga, may imperfections sa atin. Magtitiwala ka sa salita ng tao, may imperfections diyan. Kaya nga, saan tayo magtitiwala ng lubos? Sa perfect, sa flawless Word of God. Kasi ang Lord hindi nagkakamali. Perfect ang Diyos. Perfect ang salita niya. Kaya every day of our lives, make it your daily habit to read God's Word every day. Early in the morning, I tell you, the best time to read the Bible in the morning. When you wake up, magpe-pray tayo, di ba? Attitude, kung sana nga, ganun ang routine natin. When we wake up, we pray first, and then papartneran mo na yan ng Bible reading. Hindi pwedeng pray ka lang ng pray. Kasi nga, when we pray, we talk to God. But when we read God's Word, God talks to you. He speaks to you through His love letter, the Holy Word of God. So, very important yung pagbabasa natin ng Bible, regular. Kasi pag hindi ka nagbabasa, ibig sabihin, ayaw mong pakinggan ang Diyos. Kaya nga, mapansin ko lahat ng mga Krisyanong dating mainit kay Lord, masigasig magbasa yun. Pero, nung mga time na nineglect na lang yung Bible reading nila, no? Kasi lihis na sila ng landas, na nasapawan na ito ng mga gadgets or whatever, mga worldly desires, no? Yung mga worldly pleasures, hindi na nakakapag Bible reading habit. Napansin ko talagang lumilihis, bumabagsak ang faith at hindi na sila nagniningning, hindi na sila nagsasya, hindi na sila naging channel of blessing. So I pray, no, sa aking na-share ngayon sa inyo, encouraging you to read and develop a Bible reading habit. You read God's Word because we love Jesus and we want to know Him more and we want to live a holy life at nais natin to know His ways because God's ways, perfect ang ways ng Panginoon. And the Word of God is flawless. Sabi, walang kapintasan, walang mali sa salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, perfect man kaya. So doon tayo magtitiwala sa salita ng Diyos. Huwag sa iyong sarili. Kaya sabi, lean not on your own understanding. And even in other people, huwag ka rin masyado totally magtiwala sa kapwa-tao mo. Kasi baka matitisod ka lang. So ang perfect talaga, ang flawless here on earth, ang masasabing flawless lang, it's no other than the Word of God. So, sabi ka sa Psalm 119:105, Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. God's Word is the manual. No, it is the owner's manual. And who is the owner of everything? Of course, God.
Psalm 24:1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat, even your life, my life. So, sino ang dapat masunod sa buhay natin? Sino ang dapat mag-control ng buhay natin, ng isip at ng emosyon mo? Walang iba kundi ang nagmamay-ari ng heaven and earth, ang ating Almighty Father. And we will know His ways only if we read His Word every day. So we read God's Word because we love Him and we want to give Him honor. At nais natin, lahat ng ginagawa natin, whether in word or in deed, we will do it all for the glory of God. We cannot do it kapag hindi ka na palabasan ng Bible. So I pray, lahat ng mga nakikinig ngayon na hindi man naka-build up ng Bible reading habit at tinatamad sa pagbabasa ng salita ng Diyos, i-rebuke natin yung kasi Satan is trying to stop you from reading God's Word. Why? Because kapag once ang isang Kristiyano tamad magbasa ng Bible, ibig sabihin prone siya sa kasalanan. Siya ay madaling mahulog sa bitag ng kaaway. But if you are a Bible reader, you meditate on it, and then you practice what you have learned, what you have heard, then doon madidevelop ang holiness, then God is pleased with us. No? Doon natin nabibigyan ng pleasure ang Lord. And remember, God's Word is naglilinis. No, sa John 15:3, you are already clean because of the word I have spoken to you. So lilinisin ng word of God ating isip, ang ating puso sa araw-araw. Kung meron mga negative thoughts coming in, i-cleanse niyo 'yun, no? I-rebuke natin 'yun. Pumapasok sa damdamin mo na feeling down ka, desperate ka, bumabagsak ang faith mo. Ibig sabihin may marumi, may nakapasok na dumi sa puso natin, and the word of God will cleanse that. So ganun ka John 17:17, sanctify them by your truth. Your word is truth. Yan ang sabi ng Lord. So ang word of God talaga naglilinis, no? So very important, we should take God's word seriously. So if there are times parang tinatamad ka magbasa, pilitin mo ang sarili mong magbasa pa rin. Kasi si Satan yun ang siyang nagtitempt sa atin, huwag kang magbasa para hindi ka magiging powerful and effective Christian. And remember, ang Kristiyanong tamad magbasa ng Bible, ineffective yan, unproductive in the ministry. So we don't want God to be displeased, di ba? Gusto natin pasayahin ang ating master, ang ating Diyos. So huwag mong sundin ang damdamin mo. Ang sundin natin ay ang sinasaad sa Biblia ng nais ng Panginoon na we should be devoted to the reading of Scriptures because God's Word is flawless. Okay, so Lord willing, next week continue natin ito. Ang topic ko next week is reaping benefits from the Word of God. Okay, let us come to God in prayer. Father God, thank you for this wonderful time. Once again, we are reminded, Lord, of the importance of reading your Word every day. I pray kung sino po dito nakikinig na hindi pa po naka-build up ng Bible reading habit, madalas inaatake sila ng spirito ng katamaran. In the name of Jesus, Lord, set them free from the bondage, O God, of laziness. I pray, grant them the spirit of diligence. Pagyamanin niyo ang kanilang puso na masalita, Lord, ma-develop sa kanila, Lord, ang hunger and thirst nila for your word, just like what you've said in your word, as the deer pants for water, so our soul pants for your, O God, our soul thirsts for the living God. I pray, steer their hearts right now na hahanap-hanapin nila araw-araw, Lord, ang inyong masalita. At hindi lamang nito babasahin, it will sink down in their hearts. They will bear fruit, Father, na magiging fruitful Christians sila. They will be productive and effective Christians here on earth. At kami ay magiging daluyan na yung pagpapala sa lahat ng mga taong makakausap namin, O God. Thank you, Lord God, for teaching us your ways. Thank you that your word is flawless and you shield all who takes refuge in you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.